sa pagpako sa kanyang krus. Kanyang nanaisin ay maaari naman siyang magkaroon ng isang simpleng tirahan na maaari niyang uwian. Wala naman pong masama doon. Ngunit pinili niyang maging isang taong buong pusong nagtitiwala sa probisyon ng Panginoong Diyos. Kung ating titingnan, maging ang mga apostol na nakasulat sa unang Korinto 4:11, pati yung mga apostol ng Panginoong Hesukristo ay walang sariling tirahan. Kakaiba talaga ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa taong ito. Di ba kung tutuusin, ay sayang, di ba? Bakit? Scriba to eh. Scribe. Kung tutuusin, maganda to pang PR release. One scribe followed Jesus. Di ba? Ngunit hindi ganoon ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Hindi niya binigyan ng espesyal na pribilehyo ang taong ito. Kung tayo ay tunay na disipulo ng Panginoong Hesus, kinakailangan handa na tayong bitiwan ang lahat ng ating inaakalang magdudulot sa atin ng seguridad maliban sa Panginoong Hesus. Huwag nating iisipin na kung tayo ay susunod sa Panginoong Hesus, tayo ay kanyang una, payayamanin, padadaliin ang buhay natin. Ito ay taliwas sa turo ng mundo at ng demonyo. Narinig niyo na ho yung health, wealth, prosperity gospel? Hindi ho totoo yan. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa Juan 15:20, alalahanin ninyo ang sinabi kong ito. Walang aliping nakakahigit sa kanyang mga Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Ang eskribang ito na nagsabing susunod ako kahit saan, Panginoong Hesus, ay masyadong nagsalita ng mabilis. Dahil mukhang inaakala niya na pagsunod niya sa Panginoong Hesus ay mas madali ang kanyang tatahakin. At hindi po ganito ang nangyari. Sinasabi nga sa English, we must be ready to lay aside everything which the world counts as important. Sa mundo na temporal, ang tingin ng mundo sa mga bagay ng mundo ay ang mga bagay na importante sa tao. Ngunit hindi ganyan ang mga tunay na disipulo ng Panginoong Hesukristo. Ang tingin ng mga disipulo ay ang mga bagay na eternal at hindi mga bagay na temporal. Huwag nating paghahaluin ang dalawang bagay na iyan. Minsan kasi, iniisip natin, Lord, sige, susunod ako sa iyo. Ngunit, ganito. Naalala ko nang ako'y, hindi ko alam, hindi pa yata ako talaga Kristiyano noon. No? Naalala ko, dahil meron ako magandang negosyo, sabi ko, Lord, sige, sunod ako sa iyo. Pero please, pwede proteksyonan mo ang negosyo ko. Proteksyonan mo. Napapaisip talaga ako noon. Ganon ang dasal ko araw-araw. Lord, please, sunod ako sa I'll serve you. No? But please, protect my business. Iba ang nangyari. Taliwas ang nangyari. At hindi importante ang storyang yon. Ang sinasabi natin dito ay huwag nating paghahaluin at huwag nating paniniwalaan ang katuruan ng mundo na pag ika'y sumunod sa Panginoong Hesukristo ay mas magiging maginhawa ang buhay ninyo. Okay? Hindi ko ho kayo tinatakot at hindi ko kayo pinapaalala. Ngunit ano ang magandang sinasabi ng Panginoong Hesus? Datapwat, napakaraming darating na pagsubok, ikaw ay bibigyan ng Panginoon ng tinatawag nating kapayapaan. Isang kapayapaang hindi mo maiintindihan. Bibigay ko ho sa inyo ang isang pagsasalarawan. Di ba ho pag bagyo, naalala nyo yung milenyo? Nung panahon ng millennium, baby pa ho yung aking anak, no? Dumaan kasi yung mata ng bagyo sa Metro Manila, tama ho ba? Una, napakalakas ng hangin. Hindi nga malakas ang ulan eh. At biglang tumahimik. Sabi ng misis ko, nakaupo dito ngayon, no? Sabi niya, uy, tapos na yung bagyo. Sabi ko, hindi. Nasa gitna tayo ng mata ng bagyo. At matapos ang ilang minuto, biglang yumanig na naman yung bahay namin. Yun,
nabasag yung bintana namin, no? Ano ang pagsasalarawang ito? Ang pagiging disipulo na tunay, ang pagiging Kristiyano, ay parang kang nasa mata ng bagyo. Nasa gitna ka ng mata, ang paligid mo napakagulo, ngunit ikaw ay protektado at binibigyan ng kapayapaan. Kaya nga makikita natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa hapon na ito, ang unang prinsipyo, ang mga totoong disipulo ay handang bitiwan ang mga bagay na mundo na makahahadlang sa ating pagsunod kay Kristo. Ang mga totoong disipulo ay handang bitiwan ang mga bagay ng mundo na makahahadlang sa ating pagsunod kay Kristo. Bakit ko sinasabing mga totoong disipulo? Kasi pag pinag-aralan ho natin ang salita ng Diyos, may mga nagsasabing sila'y disipulo. Ngunit, nung sila'y hinarap ng Panginoong Hesukristo, na sinabi ang isang bagay na wala ang mga disipulo. Kaya tumingin siya sa kanyang 12. Kayo, ang mga totoong disipulo ay handang bitiwan ang mga bagay ng mundo na makahahadlang sa ating pagsunod kay Kristo. Anong mga bagay at ambisyon mo ngayon ang maaaring maging hadlang o nagiging hadlang sa iyong pagsunod, pagiging isang disipulo ni Kristo? Anong mga bagay o ambisyon mo ngayon? Diba? Narinig na natin ito, sasabihin natin, susunod ako sa Panginoong Hesus, ngunit hayaan niya munang gawin ko yung gusto ko. Narinig ko to isang aking kasamahan. Sabi niya, Dok, pag-attend akong Bible study. Pag medyo matanda na ako, kapag ganun talaga ako. Napag ganun ako. Kasi bata pa rin siya eh. Hindi ko malaman, hindi ko lang masabi na hindi mo naman sigurado kung aabot ka sa edad na pinaplano mo. Ano ang mga ambisyon at mga bagay na nakahahadlang sa iyo ngayon upang sumunod ka sa Panginoong Hesukristo? Dahil ang pinakamahalaga sa isang Kristiyano ay ang pagsunod niya sa Panginoong Hesukristo. Ang pinakamahalaga sa isang Kristiyano ay ang pagsunod niya sa Panginoong Hesukristo. Pumunta ho tayo sa ikalawang dibisyon, ang propesyon. At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Makikita natin sa nakaraang kausap ng Panginoong Hesus na ang tao mismo, yung unang tao, ang nagboluntaryo. Tama ho ba? Ngayon naman, ang taong ito ay inimbitihang sumunod. Marahil ang taong ito ay narinig ang sinabi ng Panginoong Hesus sa unang tao, na ang anak ng tao ay walang sariling bahay na uuwian man lamang. Kaya't nang siya'y inimbitihang sumama, di ba ho, narinig niya siguro kasi nando doon. Pagkatakausap nito, biglang ikaw, sumunod ka. Ano ang sagot ng taong ito? Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipilabing ko ang aking ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng taong ito? Maaari kayang patay na talaga ang kanyang ama sa oras na iyon? Kung ating pag-aaralan ng kultura ng mga Hudyo, kapag mayroon po silang patay o kapag ang isang tao ay namatay, agarang inililibing ang taong namamatay sa araw mismo nang siya ay namatay. Pagkuwari, namatay sa umaga, kailangan ilibing kagad yan sa hapon. Kaya nga, malaki ang posibilidad na ang ama ng taong ito ay hindi pa patay. Aking pinag-aralan mabuti ito ng 1-2 linggo. May mga komentaryo na nagsasaad na marahil ang ama nito ay matanda na o may sakit na malapit nang mamatay. Kaya't gusto niya munang alagaan ito bago siya sumunod. Dahil nga matanda na ang kanyang ama, ay kailangan niya munang magtrabaho para kumita at maalagaan ang kanyang ama na matanda na. At dahil nga narinig niya na sa una na tao na wala naman na material na ganansya na makukuha pag sumunod sa Panginoong Hesukristo,
mas maganda munang kumita siya at alagaan niya ang kanyang ama. Ang ikalawang komentaryo na nagsasabi, mayroong post na nagsasabi na ang taong ito na nagsasabing gusto niya munang ipalibing ang kanyang ama ay isang paraan para sabihing aantayin niyang mamatay muna ang kanyang ama para makuha niya ang mana. Actually, itong pananalita na ito ay makikita niyo pa sa Middle East. So, ang sinasabi dito, makikita natin na pinahahalagahan ng taong ito dahil alam niya nga na walang material na ganansya na makukuha, ay kailangan ko munang kumita. Para pag sumunod ako, handa na ako. Para hubang pamilyar, di ba? Minsan, Lord, susunod talaga ako sa iyo. Pero please, pabayaan mo muna ako dito sa ginagawa kong ito. Pag nakaipon na ako ng 100,000, sunod na ako sa iyo. Nakaipon ka na ng 100,000, hawak-hawak mo na, Lord, pwede ba? Okay lang, lakihan ko ng onte, gawin ko ng 1,000,000. Naabot mo ng 1,000,000, hindi ka na naman nakontento hanggang tumagal ng tumagal. Nang sinabi ng ito ng taong ito, ano ang naging tugon ng Panginoong Hesus? Hayaan mong mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay. Ano ang ibig sabihin dito ng Panginoong Hesus? Okay, makinig ho, baka mawala kayo. Ang tinutukoy ni Hesus dito na hayaan mong ang mga patay. Ang mga patay ay ang mga espiritual na patay. Ang mga taong hindi pa tumatanggap sa Panginoong Hesukristo na tagapagligtas at ang mga taong ito na hindi pa nabuhay muli, na magpalibing sa kanilang mga patay, yung mga taong namamatay. Di naman po ibig sabihin nito ng Panginoong Hesus ay di nagbibigay ng pahalaga sa kalagayan ng taong ito. Hindi po ganoon. Dahil nga imposibleng patay na ang kanyang ama, ang sinasabi ni Hesus, imbis na antayin niyang mamatay muna ang kanyang ama, ay mas mabuti pang humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang mas mahalaga na gawin ng taong ito ay ibahagi ang magandang balita ng Diyos sa ibang tao, lalong-lalo na sa kanyang ama. Hindi hubang mas importante na yun ang unang gawin ng taong ito? Di ba? Na bago niya isipin ang ibang mga pangangailangan ng kanyang ama, ay una niyang asikasuhin ay ang kaligtasan ng kanyang ama. At isa pa, sinasabi rito ang prioridad na dapat ng isang disipulo ay hindi pang temporal, ngunit pang eternal. Bakit? Ano ang sinabi ng Panginoong Hesus? Ngunit sa iyo, anong kanyang gagawin? Kailangan ibalita niya ang kaharian ng Diyos. Ang sinasabi nga dito ng Panginoong Hesus, kung totoo siyang disipulo, dapat ang prioridad niya sa buhay ang ipahayag ang kaharian ng Diyos. Ito na ang kanyang bagong propesyon, ito na ang kanyang bagong prioridad. At hayaan niyang ang mga patay na espiritual ang maging abala sa trabahong pangtemporal. Ito ho ang